Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Aaron Gordon hanga sa katalinuhang gumawa ng tamang play ni Westbrook, at good news sa Game 1 ng Warriors laban sa Wolves bukas. May malaking tulong pala sa paghahanda ng Warriors ang Rockets. Pareho lang ang lineup. Status ni Gary Payton, hindi pa makakain. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang nagpatingkad sa game winner ni Gordon ay ang tapang nitong mag-shoot ng 3 kahit hindi naman nila kailangan ng 3-point shot. Isang puntos lang ang hinahabol ng Nuggets, kaya sapat na sana ang 2 puntos. Pero sa semi-transition, karaniwan ng binabantayan ng depensa ang shaded area, at dahil bukas si Gordon sa may gilid para sa 3, pinasa ni Russell Westbrook sa kanya ang bola at nagbunga ito. Bagamat may ilan pa ring kumu-question sa desisyon ng Nuggets na mag 3-point kahit naging matagumpay ito, naniniwala si Gordon na tama ang naging play nila at matalino ang naging desisyon ni Westbrook na ipasa sa kanya ang bola. Ang tamang play ay kung sino ang open. Madalas ginagawa ni Russ ang tamang play. Nakita kong siksikan sa paint. Sa tingin ko, yun na ang pinakamagandang shots na makukuha namin, sabi ni Gordon sa kanyang post-game interview kasama si Stephanie Reddy ng TNT. Malayo na ang narating ni Gordon bilang isang 3-point shooter. Wala na ang mga panahong hinahamon siya ng depensa na mag-shoot ng corner 3. Nitong nakaraang season, si Gordon ay may 43.6% shooting from the 3-point range at malinaw na nagbunga ang kanyang mga pagsasanay. Ang Nuggets, isang team na hindi madalas tumira ng 3, ay nakabuslo ng 3-point shot sa pinakaimportanteng sandali. Kinailangan ng Nuggets na umasa sa maikling rotation sa buong playoffs at kagagaling lang nila sa isang matinding 7 laro na serye laban sa Los Angeles Clippers. Pero heto sila, hindi sumusuko laban sa Thunder, ang pinakamahusay na team sa buong liga, at ngayon ay hawak na nila ang 1-0 series lead. Napakagaling ng composure ng team na ito. Kasama sina Jamal Murray, Nikola Jokic, may Hall of Famer kang si Russell Westbrook, nandyan si Christian Braun na unti-unting lumilitaw. Maraming players ang step up. Pero ang tingin ko talaga ay ang composure at paniniwala namin na mananalo kami anuman ang sitwasyon ang nagtulak sa amin sa tagumpay, dagdag ni Gordon. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Russell Westbrook? Sa ibang balita naman, kakagaling lang sa kanilang panalo kontra Houston Rockets sa Game 7, may mabilis agad na turnaround sina Steve Kerr at ang Golden State Warriors para sa Game 1 ng kanilang second round series laban sa Minnesota Timberwolves. Ang mga mahahalagang susi para sa Warriors sa unang serye ay lalo pang magiging mahalaga sa ikalawang serye, lalo na't malalaki ang mga manlalaro ng Wolves. Inihanda ng Rockets series ang Warriors para sa Timberwolves ayon kay Steve Kerr. Sa kanilang first round series, kinailangan ng Warriors harapin ang matangkad na lineup ng Rockets na pinangungunahan nina Alperen Sengun at Steven Adams. Ang dalawang sentro ay naging mabigat na kalaban at halos naihatid ang Houston sa isang comeback mula sa 3-1 deficit in Game 7. Naglaro sina Sengun at Adams ng 73 minuto nang magkasama sa loob ng 7 laro, kung saan nilampaso ng Houston ang Warriors ng 32 puntos sa mga minutong iyon. Ang Rockets ay nagtala ng 110.4 offensive rating at 89.8 defensive rating. Kapag magkasama ang dalawa, ibig sabihin ay nilampaso nila ang Warriors ng 21 puntos kada 100 possessions. Bukod pa rito, nakakuha ang Houston ng offensive rebounds sa 42.7% ng kanilang mga possessions at defensive rebounds sa 75% ng kanilang mga possessions. Dahil may kaparehong problema ang Minnesota Timberwolves sa kanilang trio ng malalaking manlalaro na sina Rudy Gobert, Julius Randle at Naz Reid, sinabi ni Steve Kerr na inihanda ng Rockets ang Warriors sa mga haharapin nila laban sa Wolves. Sa tingin ko, oo, inihanda nila kami, sabi ni Kerr nitong Martes sa isang video conference sa hotel ng team bago ang Game 1. Isa sa mga bagay na sobrang halata sa serye kontra Houston ay kung hindi kami lumaban para sa bawat loose ball at bawat rebound, magkakaproblema talaga kami. Ganon din ang magiging prinsipyo dito. Malaki at athletic ang Minnesota, mas malaki sila sa amin. Lahat ng offensive glass pupuntahan nila at kailangan naming lumaban at kumayod para sa bawat rebound, bawat loose ball. Kung yan ang mentality namin, maganda ang tsansa namin. Naglaro ang Warriors at Timberwolves ng 4 na beses ngayong season, kung saan nanalo ang Golden State sa 3 sa 4 na laban.
Ngunit ang pinakamahalagang obserbasyon mula sa mga larong iyon ay ang lahat ng apat ay naganap bago ang Enero 15 na siyang bago pa isinagawa ng Warriors ang trade para kay Jimmy Butler sa NBA February trade deadline. Sinabi ni Steve Kerr na napanood niya ang tape ng mga larong iyon, ngunit hindi niya ito masyadong binibigyang halaga dahil matagal na iyon at ibang-iba na ang hitsura ng kanyang koponan ngayon. Interesting panoorin ang ilan sa mga larong iyon habang nasa eroplano kami papunta rito. Nakita ko ang matchups, nakita ko ang roster, ibang-iba na ang team namin. Ang pangunahing takeaway mula sa panonood ng mga larong iyon ay mas tumutok ito sa individual matchups. Kung ano ang hitsura, depende kung sino ang dumidepensa kay Anthony Edwards halimbawa o kay Julius Randle. Mahalaga pa rin ang tapes na yon para sa personnel analysis, pero ibang team na talaga kami ngayon kaya limitado lang ang mapupulot mo mula roon. Mula February 13 hanggang katapusan ng regular season, nagtala ang Warriors ng ikatlong pinakamagandang record sa NBA sa 21-7, kasunod lamang ng Oklahoma City Thunder 24-5 at Boston Celtics 22-5 record. Si Gary Payton lang ang tanging nakalista sa Warriors injury report para sa Game 1 dahil sa karamdaman. Napilitan siyang lumiban sa Game 7 kontra Rockets dahil sa parehong karamdaman noong Lunes. Si Rob Dillingham naman ang tanging nakalista sa injury report ng Timberwolves para sa Miyerkules ng araw. Mag-uumpisa ang Game 1 sa pagitan ng Warriors at Timberwolves sa 9:30 PM Eastern Standard Time sa TNT. Nananatiling may mga tanong ukol sa availability ni Gary Payton. Hindi pa tiyak ang status ni Gary Payton para sa Game 1 ng Warriors Timberwolves. Ayon kay head coach Steve Kerr, hindi makakain si Payton bago ang laro at siya ay sobrang may sakit at wala talagang paraan para makapaglaro siya. Iyon ay laro bago ang Game 7 ng Warriors laban sa Rockets. Ngunit nagawa ng Warriors na talunin ang Houston kahit hindi nakapaglaro si Payton sa huling laro. Nilaro ng guard ang 6 na laro sa first round kung saan nag-average siya ng 6.3 points, 2.3 rebounds, 1.7 assists at 0.8 steals sa 50% shooting from the field at 40% from the 3-point range in just 16 minutes per game. Sa isang video conference para sa media noong Lunes ng gabi sa hotel ng koponan, sinabi ni Warriors head coach Steve Kerr na hindi pa rin nila tiyak ang estado ni Gary Payton. Oo, titingnan pa natin, ani ni Kerr sa grupo. Sumakay siya ng eroplano pero nakamask siya at umupo sa likod na malayo sa ibang mga manlalaro. Hindi pa namin alam ang status niya para bukas. Nitong araw rin, opisyal nang inilabas ng Warriors ang kanilang injury report, kung saan nakalistang questionable si Gary Payton dahil sa karamdaman. Si Stephen Curry na may iniindang injury sa right thumb ay nakalista rin sa injury report ngayong Martes, ngunit itinuring na available para sa Game 1. Samantala, ang rookie na si Rob Dillingham ang tanging manlalaro sa injury report ng Minnesota Timberwolves para sa Game 1 sa Miyerkules ng araw. Nakalista si Dillingham bilang out dahil sa right ankle sprain. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakikitang benepisyo ni Kerr nang makaharap nila ang Rockets patungo sa laban sa series kontra Timberwolves at sa injury status ni Gary Payton?